Magandang umaga. Ito po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na si Bagyong Nando at yung isa pa natin na minomonitor na may potensyal na tawagin natin na si Bagyong Opong. Dito sa ating satellite image, tuluyan na lumabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Nando. Kanina po yung 4:50 ng umaga. At ito ay nasa layong 385 kilometers west-northwest ng Calayan, Cagayan. Ito ay may taglay na hangin malapit sa mata ng bagyo na umaabot ng 185 kilometers per hour at 230 kilometers per hour naman na pagbugso o yung biglaang paglakas ng hangin sa paligid nitong si Bagyong Nando. Ito ay kumikilos west-northwest, papalapit pa dito sa southern islands ng southern coastal area ng China. At ito ay hihina din sa mga susunod na araw at oras. At yung isa pa na nakakaapekto sa ating bansa ay yung hanging habagat, itong southwest monsoon. At kung papansinin natin, itong ikot ni Nando ay patuloy pa rin na nagko-contribute na magdala ng moisture o kaulapan na nagko-contribute din na mas mapadami pa yung mga pag-ulan natin dito sa kanlurang o western part ng Central and Southern Luzon. Kaya naman mamaya ay papakita natin yung mga lugar na makakaranas pa rin ng patuloy na pag-ulan. At isa pa, yung minomonitor natin na low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, kaninang alas 8 ng umaga ay tuluyan na ito na naging bagyo. Kahit na nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility, ito ay may potensyal na pumasok sa PAR within the day. At ito ay sa kasalukuyan na nasa 1,075 kilometers east ng Eastern Visayas. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na 55 kilometers per hour sa mata o sentro ng bagyo at 70 kilometers per hour naman na pagbugso o biglang paglakas nito. Gumagalaw ito generally pa westward sa bilis na 35 kilometers per hour. Kapag 35 kilometers per hour, may kabilisan po ito. Kaya pinakamaaga na posible ito na makaapekto sa atin ay sa Thursday. And by Thursday, maaari nang makaranas ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng pag-ulan yung mga kababayan natin dito sa Eastern Visayas. Bali, ang tatahakin nito ay pa west-northwest papunta dito sa Southern Luzon, sa Bicol region to be particular sa mga susunod na araw. Ito po yung track nakaugnay kay Super Typhoon Nando. So sa kasalukuyan, nandito siya kaninang 8 a.m. Ito yung extension. Ito yung area na kung saan malalakas yung hangin na associated dito kay Bagyong Nando. At least 89 kilometers per hour. Pero kung mapapansin natin, itong area na dilaw, ito naman yung may at least 39 kilometers per hour. So malalakas na hangin pa rin na associated kay Bagyong Nando. Kaya naman, meron pa rin tayong nakataas na signal number 2 sa ilan nating mga lugar. At again, magpapatuloy ito na kumilos pa west-northwest at hihina na ito, magiging typhoon na ito sa mga susunod na araw. At dahil dito, dahil sa area, sa laki nitong si Super Typhoon Nando, ay meron pa rin tayong nakataas na signal number 2 dito sa western portion ng Babuyan Islands. Ganon din naman yung buong Ilocos Norte, yung northwestern portion ng Cagayan at northwestern portion ng probinsya ng Apayao. And signal number 1 naman, dito sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands kasama yung probinsya ng Batanes at natitirang bahagi ng Cagayan, natitirang bahagi ng Apayao at kasama din yung mga probinsya ng Ilocos Sur, Abra, Kalinga, at Ifugao, Mountain Province, Benguet, La Union at western portion ng Pangasinan at northwestern portion ng Isabela. Ayun po yung mga may kinalaman sa malalakas na hangin pa rin. At when it comes to rainfall naman, dito po papasok yung ating heavy rainfall outlook. Tinatawag din po natin ito na weather advisory. At 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan nga po, yung pwedeng maranasan ng mga kababayan natin dito sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales at Bataan. Ito po yung associated dun sa pag-ikot. Kung i-imagine po natin, nandito sa labas ng PAR si Nando, yung ikot ng hangin na associated sa kanya ay counterclockwise. Kaya naman, tumutulong yung pag-ikot niya, yung hangin na, yung direction ng hangin na yun, na kumuha pa ng moisture at mag-contribute. Kaya kahit nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility si Nando, ay may mga lugar pa rin sa atin na nakakaranas ng mga pag-ulan. Yung 100 to 200 millimeters, ang kaakibat po niyan na epekto ay yung mga, halimbawa sa isang probinsya, may iba't ibang mga lugar dyan na magkakaroon po ng mga floodings. Samantala, 50 to 100 millimeters naman ng mga pag-ulan,
yung maaaring maranasan ng mga kababayan natin dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro. Ibig po sabihin ng mga amount na yan, 50 to 100, ay posible yung mga localized floodings or yung mga pagbaha, lalo na sa mga flash floods, lalo na sa mga low-lying areas or mga nakatira sa malapit sa ilog or bodies of water. So yun po ay from today noontime hanggang bukas ng noontime. And tomorrow naman, bukas ng noontime hanggang Thursday ng alas 11 ng umaga or noontime ay may mga lugar pa rin na makakaranas ng mga pag-ulan. Dito po yan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantala, simula naman sa Thursday ng tanghali hanggang sa Friday ng tanghali, kung mapapansin po natin, nag-shift na. Instead na western part na ng ating bansa yung makaranas ng pag-ulan, ay yung silangang bahagi na ng ating bansa. Ito yung associated na dun sa paglapit nitong si Bagyong Opong. Mamaya po ipapakita natin kung ano yung magiging track nitong bagyo na ito. At sa kasalukuyan, nakikita natin na Thursday noon to Friday noon ay makakaranas ng 100 to 200 millimeters ng mga pag-ulan yung mga kababayan natin dito sa Northern Samar at sa Eastern Samar. Also, 50 to 100 naman dito sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Biliran, Leyte, Southern Leyte, at Dinagat Islands and Surigao del Norte. So yun naman po yung mga may kinalaman sa pag-ulan. Binanggit natin kanina yung mga may kinalaman sa mga lakas ng hangin na associated kay Bagyong Nando. Pero may mga pagbugso naman tayo ng hangin na nakikita base naman o dahil naman sa impluensya ng hanging habagat. Magkaiba po yung pagbugso dun sa lakas ng hangin. Yung signal number 1, yun po yung lakas ng hangin na nagko-continuous for certain period of time. Yung pagbugso naman, ito yung biglaang hampas lang ng hangin. Ito po ay umaabot ng up to 88 kilometers per hour. At today po, dahil sa habagat, makakaranas pa rin tayo ng pabugso-bugsong malalakas na hangin dito sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Norte at Western Visayas. Bukas ay mananatili po na may pagbugso ng hangin dito sa Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite at Mimaropa. Kung mapapansin po natin, paakyat yung shift ng paghampas or yung impluensya ng habagat. And by Wednesday, dito na lang po yan mararanasan sa Batanes, Babuyan Islands, and Palawan. Associated po yan dun sa pag-move, paglayo nitong si Nando, and then yung habagat naman, yung unti-unting magpo-progress or mas makaka-impluensya sa malaking bahagi ng ating bansa. Binanggit po natin kanina, itong si posibleng tawagin natin, tatawagin po talaga natin siya na si Bagyong Opong na nakikita natin within the day ay papasok na ng Philippine Area of Responsibility. Magtutuloy-tuloy po yan at habang nasa karagatan siya, from tropical depression ay mas lalakas pa ito into tropical storm. At sa ating forecast track, ito nga po ay babaybayin niya yung coastal areas dito sa Eastern Visayas or sa Bicol region at tatagos po yan or magla-landfall siya somewhere dito sa Calabarzon, Bicol region or sa Mimaropa. And then magpapatuloy siya na mananatiling tropical storm sa mga susunod na araw hanggang ito ay lumabas na ng Philippine Area of Responsibility Saturday ng gabi or Sunday ng umaga. Also, ito pong forecast natin ay posible pa na magbago. Kaya manatili po tayo na updated sa mga i-release na pag-asa patungkol dito sa paggalaw at development ni Bagyong Opong. Although hindi pa po natin siya talaga officially binibigyan ng name dahil wala pa rin siya sa loob ng Philippine Area of Responsibility.